First Sunday, sabi ko meron na ba kami reverend pa? Reverend Friends Daba. Tapos meron kami Bishop Erickson Silaga. Meron kami prophecy sa MJ Villacorta. Bata ko pa, napili naman mga bakante. Tapos yung nakaraan isang linggo, hindi ako makapaniga, tumawag ulit ako sa kanya. Sabi ko, sigurado ka ba? Sabi niya, sigurado. Na, bakit to? Sabi niya, bakit to? Baka ako na nananaginip ka lang eh. Sabi ko ka. Kasi alam niya, nung kami magkasabayan niya, na walang magagawa sa paliwasan San Miguel. Ako po ay hindi na naroon. Siguro mga 1 year ako roon sa gawain na yun. Tapos, nagpupunta siya sa akin, sila dito na, doon sa bahay, dito sa dulo. Magkakaroon ng ordain, o yung ordain na yung gusto kong pa-ordain. Nag-usap kami, sabi ko, ako hindi sigurado. Hindi pa ako pa-ordain. Sabi ko sa kanya, ako sigurado ka na, magpa-ordain ka, pero ako hindi sigurado. Kasi pag alam ko, pag na-ordain ka, itinalaga ka na ron, pagka umayo ka, kasalanan ng malaki yun. Kaya, sabi ko, nananaginip ka ba? Sabi ko, ay, oo, sabi niya. Kaya maaga ako nag-text sa inyo na naginip ako, pinagtuturo ko kayo. Sabi, mga kapatid, hindi palatag pa rin naisip ko. Sabi ko, kasi talagang hindi ko sa salitang hindi ko matiyak, hindi ko hobby yung trabaho nito, hindi ko madalas Pero may nagrema sa aking mga kapatid. Nasa pipindot ng hindi ko kasi alam yung sa tanang buhay ko, hindi ko alam na mga magagawa mo ito eh. Kasi ito lang Mike, hindi ko mapasindihan kasi magpipindot pa ako dito. Alam nyo, may nang isang salita sa akin ng Panginoon na nagrema. Ito ang move. Ito ang balik. Hindi, sa kita. Kaya kayo nyo ayaw. Sa taas pa o sa pangalawa? Ayaw eh. Alam nyo, ito kabisado ko naman. Doon sa John chapter 21, verse 18, ang sabi po ron, ito po inagrema sa akin kaya ako tumayo dito. Ang sabi po ron, kapag ikaw ay bata, nagbibihis ka sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo ibig. Pero pagtanda mo, may magbibihis sa iyong iba. O iuunat mo ang iyong kamay, may magbibihis sa iyong iba. At dadaling ka kung saan mo hindi ibig. Kaya makita natin din dito po mga kapatid sa ating pamilya. Kapag ka ang bata ay bata pa, siyempre paglalaro lang yan. Pag-isip yan, pupunta siya kung saan niya gusto. Sa mga tuwid, wala pa siyang responsibilidad na tumulong. Pag-gising yan, hahanap niya ng laruan, takbo sa
sa laruan. Kasi kung ano ang gusto niya, yun ang gagawin. Pero pagtanda natin, mga kapatid, pagtanda ng mga anak natin, iba na. May responsibilidad sila. Ano ba gagawin ng tatay? Halika na. Pastoral may ka na po natin. Diba? Halika na. Diligin mo yung halaman natin. Sa babae naman, pag-urong ka. O maglaba ka. Diba? Kasi malaki na tayo, hindi na yung gusto natin ang masusunod. Yung ang masusunod, ang magulang na natin, kaya na tayo ng magulang natin sa responsibilidad. Kasi hindi na tayo bata. Kapag ang isang Kristiyano ay naging mature, wala na yung laro-laro. Di ba? Yung bata wala na. Iwanan mo na yan. Kasi iba na yung kagayaan mo, iba yung nag-aakay sa'yo. At sabi nung, dadaling ka. Kung saan mo ibig, dati ayaw mo magpuro, sigurado pag-uuro yung tatay mo o kay nanay mo. Di ba? Dati ayaw mo yan. Yung maglaba, ayaw mo yan. Yun ang sinasabi sa salitang ito, na kapag ikaw ay naging mature, hindi na yung ibig mo ang gugustuhin mo. May mag-aakay sa'yo, sino yun? Yung magulang mo. Kaya nakita ko po rito, sabi ko, dapat ba akong tumanggi? Alam nyo, ang gusto ko lang dito sa church natin, sumuporta na lang ako kung may magagawa ako. Tama na ka ako sa akin, ayos na magsaka. Mga kapatid, hindi pala po pwede. Kung mayroon ka pa ibang kakayanan na may magagawa ka sa kaharian ng Diyos. Halimbawa, sa pamilya, kaya mo nang magsuga ng kambing. Kaya mo pang mag-igib ng tubig o ano pa. Alam niyo ba, doon natin mapaparangalan at doon matutuwa ang ating mga magulang kapag tayo ay mayroon ng responsibilidad. Amen? Hindi natin mabibigyan ng parangal at katuwaan ng Diyos sa ating buhay kapag tayo mga walang responsibilidad o wala tayong ginagawa. Kaya kahit ito ay hindi ko gusto, mga kapatid, buhay ang naging rema sa akin nito. At talagang hindi ko talaga gusto. Alam ni Pastor yan. Tumayo ako kasi naging buhay sa akin, mga kapatid. Kaya makikita natin bago sabihin ito ng Panginoon sa chapter 15. Kasi sinabi ito sa buhay ni Pedro. Sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako sa mga ito? Alin yung mga ito? Kasi nakahuli sila ng isda na 153 na malaki na isda. At yun ang habi ni Pedro. Kasi nabuhay na ang Panginoon sa mga baka, gusto pa niya mag-isda. Kasi yun ang habi niya sa baka. Ano ang sabi ng Panginoon? 3 beses, mahal mo ba ako? Kasi kailangan dumating yung pagpapahalaga ng isang Kristiyano sa Diyos. Mabuhay yung puso niya sa pagmamahal sa Diyos bago siya tumanggap ng responsibilidad. Tandaan nyo, kapag hindi natin pinapahalagahan sa buhay natin ang tatay at nanay natin, yung hindi sila mahalaga sa puso natin, hindi ka kukuha ng responsibilidad sa iyong pamilya. Nakukuha niyo po ba? Hanggang yung puso mo'y walang pagpapahalaga sa magulang mo kahit malaki ka na. Parang mabigat sa iyo. Pero pag mahal mo ang magulang mo,
gusto mo siyang magbigyan ng katuwaan sa buhay mo, kukuha ka ng responsibilidad. Kaya makikita natin, sabi ko, makaya ko pa yan. Pero purihin ang Panginoon kasi meron siyang pangako sa atin na nasabi akin, hindi ko kasi alam gumamit ito. Ay, hindi pa. Ang sabi po roon, pagdating ng Espiritu sa John 14:26, pagdating ng Espiritu Santo sa inyo, siya ang magtuturo at magpapaalala ng aking mga sinabi sa inyo. Hindi tayo dapat matakot, mga kapatid, sa mga ibibigay na responsibilidad ng kahit sinong magulang sa atin. Bakit po? Kasi handa tayo niyang gabayan at turuan kung ano man ang nais niyang ipagawa sa atin. Di po ba? Ganon din ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Kung bigyan man tayo ng responsibilidad ng Panginoon, tayo ay handa niyang i-guide para tayo, Panginoon, para tayo mga kapatid ay maging success sa ating ibibigay ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi po ng Mateo o 2 Timoteo 1:17, hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu upang tayo matakot. Binigyan tayo ng Espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig, sa King James ng kahusayan, sa mababaw na salin, pagpipigil sa sarili. Magiging bakit ibibigay sa atin yung kahusayan, yung tatlong ito? Para tayo maging success sa mga responsibilidad na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kapag ikaw ay may power, may love, may kahusayan, hindi ka kaya maging success. Meron kang power, meron kang love sa ginagawa mo, meron kang kagalingan na ibibigay sa iyo ng banal na Espiritu, magiging success, di ba mga kapatid? Kaya makikita natin dito mga kapatid, na hindi pa tayo nagsisimula, okay? Masyado seryoso. Kung baga sa nanonood po mga kapatid ng sine, introduction pa lang to. Dito po may bibigay ako isang verse ulit sa inyo. Sabi niya rito sa Timothy chapter 6:22, verse 22 and 23. Ang sabi po rito, pagka ang mata mo ang ilaw ng katawan, kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng kaliwanagan ang iyong buong katawan. Sa 23, kung ang mata mo o ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, madidiliman ang iyong buong katawan. Ano po ang ibig sabihin nito? Kapag ka ang iyong paniniwala o ang pananaw ay tama, marami kang gagawing mabuti. Pero pagka ang paniniwala mo ay kadiliman, sabi nga sa King James, gaano kaya kalaki ang kadiliman sa iyo kung ang liwanag na siya kadiliman? Ibig sabihin, kung mali ang iyong paniniwala, gaano kaya kalaking kamalian ang gagawin mo? Pero mga kapatid, tayo ay nasa katama. Kaya tayo ay makakagawa ng napakalaking kabutihan sapagkat tayo tama. Amen? At tayo ay maginhawa. Diba? Nasa liwanag tayo, ginhawa tayong kimilos. Kaya mapapaluto at mapapaayos mga kapatid, ano man ang gawin natin sa buhay natin kapag ang ating
paniniwala o pananampalataya nasa tama. Gagawa tayo ng napakalaking kabutihan sa ating buhay. Amen? Dito na tayo papasok. Kasi hindi ko talaga ako marunong nito eh. Mga kapatid dito, ito na yung ating pag-aaralan. Pinapagatan ko po ito na ang gusto ng Diyos ay tayo ay mag-increase. Ano po ba yung mag-increase? Yung madagdagan, lumago. Di ba? Ganun ba yung pag-increase sa akin kasing kaisipan? Ganun na, yung tayo ay lumaganap o dumami. Alam niyo mga kapatid, yan ang plano ng Diyos. May nakita po ako na dalawang bagay sa Biblia na ayaw ng Diyos kapag ka nakikita niya. Yung mga hindi nag-i-increase. Kung titingnan natin sa pasensya na kayo kasi hindi ako sanay gumamit ito. Pero hindi pa nalalagay yung pamagat natin. Alam niyo po ba, dito nakita natin sa Timothy chapter 25, chapter 14 hanggang 30, yung talinhaga sa tatlong binigyan nyo ng talento, yung kanyang alipin. Binigyan nyo ng 5,000, 2,000, 1,000. Nangalakal yun, kasi aalis yung kanilang Panginoon, binigyan sila ng talento. Yung pong 5,000 at yung 2,000 nangalakal. At nag-increase o lumago na doble, di po ba? Pero yung isa ay tinago. Inilagay o binaon. Sabi po ng Panginoon, nung bumalik yung kanilang Panginoon, ba't hindi mo inilagay sa bangko? Yung 5, pinarakalan kasi nag-increase sila. Sabi niya, hindi. Mamahala pa kayo sa malaking bagay. Pero yung isa, ano po ang sabi? Kuharin mo sa kanya. Ayaw ng Diyos na hindi tayo lumalago. Hindi tayo... Alam niyo mga kapatid, nakita ko po rito. Yan ang ayaw ng Diyos. Yung hindi tayo nag-i-increase sa ating buhay. Kaya makikita pa natin ng isang bagay dito, yung sa Lucas 13, o chapter 13, verse 6 hanggang 9, yung siya nagtayo ng isang halamanan ng igos. Meron isang nakita, kasi hindi ko pa sanay kung gumamit ito, kasi siya kwento na lang. Pero mas mahalaga yung tayo may pandinig. Amen. Ang sabi nung may-ari, 3 taon na akong pumupunta rito, pero wala akong makitang bunga. Sabi niya sa tigpag-alaga, putulin na natin to. 3 taon na, walang bunga. Sabi ng tigpag-alaga, huwag muna po natin putulin. Huhukayin muna yung paligid, lalagyan ko ng pataba. Pagka nakaraan po ang 1 taon at hindi siya namunga, saka natin putulin. Tingnan niyo po, yung may-ari ng ubasan, ayaw niya ng hindi, walang paglago. Kayo po ba, kung gusto niyo magtanim ng kahit anong puno, pagka po ba hindi namunga, anong nasagot niyo? Bakit pa ako nagtanim? Wala nang malabong aabihin, di ba? Ibig sabihin, wala kang pakinabang, yung hindi ka nakinabang. Alam nyo, sa tinatalakit natin ito, nakita ko, yan ang ayaw na ayaw ng Diyos.
Sino ba ang may gusto rito? 5 taon na ang buhay niya, walang pagbabago. Wala, di ba? 10 taon, walang pagbabago. Ako, ayoko ng ganun eh, boring ako. Sa dalang 1 taon pa lang, nakita ko, wala akong, hindi lumago, hindi nag-increase, wala akong naipunta. Boring ako. Kaya mga kapatid, nung aking tumawag, sabi ko sa isang pastor, dati nating Pastor Tony Supan, sabi ko, Pastor, ano ba nangyayari sa buhay ko? Masipag naman ako, sabi ko. Hindi ako ng payo. Kasi ayoko hindi nag-i-increase. Eh bakit parang bagal ng ascension ng buhay ko? Alam mo, sumagot siya. Kasi tingnan mo yung ginagawa ko, baka ang priority, yung mahalaga sa iyo, yung ginagawa mong pagninegosyo. Dapat ang priority mo, yung kung ano ang gusto ng Lord. Yun ang mahalin mo. Sabi niya sa akin. Alam mo kasi, yun ang ayoko eh. Mapadali ako, pagka hindi nag-i-increase o lumalago yung aking trabaho ng trabaho, wala ka nang makapunta. Di ba? Nakaka-boring. Boring na buhay. Sabi mo sa kapi mo, boring na buhay. Talaga naman nakaka-boring nga, di ba? Pag nakita natin, buhay natin yung walang asenso. Yun din ang ayaw na ayaw ng Panginoon. Yung boring na buhay. Kaya makikita natin dito, mga kapatid, yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 13:12, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at lalo magkakaroon. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tingnan nyo, kahit yung konting nasa kanya, mawawala pa. Pero yung meron, ang sabi doon, dadagdagan pa. Ayaw ng Panginoon na hindi nag-i-increase. Pagka meron ka, lalo kang dadami, lalo kang dadami, lalo kang lalaki, lalo kang lalago. Kung ikay mahirap, yan ang gusto ng Panginoon. Kapag tayo ay mag-i-increase. Kapag ka hindi, yan ang ayaw na ayaw ng Panginoon. Yung konting nasa iyo, hindi yung mga lalong wala ngayon sa mundo. Mahirap na nga, nasa ospital pa. Pero hindi tayo nyo, mga kapatid. Yung lalong wala, yung lalong makikita mo, lalong pigang-piga. Hindi nag-i-increase ang buhay. Yun ang sinabi, mga kapatid. Mga kapatid, ano ang daan para tayo ay pumunta doon sa sinasabi kong increase o yung paglago mula sa mahirap, sumagana ang buhay mo. Meron kang ngayon kubo lang ang tinitiran mo, papunta ka sa magandang tirahan. Dati ngayon nangungutang ka, susunod ikaw na magpapautang. Dati ikaw nangihingi, ikaw na ang bibigyan. Dati maliit ka lang, ngayon ang tingin ng tao sa iyo malaki na. Meron tayong dapat gawin, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon at plano niya sa atin ay maging ulo, hindi buto. Kaya makita natin dito, sinabi ng Panginoon, kasi hindi nga ako siya dito
yung binanggit ko kanina, ngayon ito ang isang paraan para tayo po ay pumunta doon sa tagumpay ng buhay. Doon sa John 8:31 hanggang 32, o John chapter 8, 31, verse 8, chapter 31, verse hanggang 32. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyo, naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga ay tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ano yung katotohanan, mga kapatid? Yung turo, yung salita ng Panginoon. Kapag daw tayo ay nanatili sa mga turo ng Panginoon, makikilala natin ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Makikita natin dito, mga kapatid, yung buhay na dating ikaw ay natitikmong mong malugi, hindi mo na matitikman pagka ito ay nasa iyo yung salita ng Panginoon. Amen. Kaya makikita natin dito, meron nga ako nakausap na isang Kristiyano. Ibebenta na raw niya, marami daw nagbebenta ng lupa kasi napakababa ng presyo ng palay. Marami na raw nagbebenta. Kaya ako, ayoko na magtanim ng palay, sabi niya. Eh, sabi ko, hindi ka kasali raw. Sa mga nalulugi. Kasi kung nabubuhay ka, nasa iyo yung salita ng Diyos, nasa ituro ng Panginoon, ito papalaya sa iyo. Amen. Hindi ka kasangkot. Ano man ang gawa ng Diablo na ibuo sa salot sa mundo, pag nabubuhay ka sa salita ng Diyos, hindi ka kasali ron. Amen. Kahit magsampo ang palay, gagawa ang paraan para ikaw ay kimita. Sabi ko, hindi ka kasi ang salita ng Diyos ang magpapalaya sa iyo. Sabi ko, kung nabubuhay ka sa salita ng Diyos, sa turo ng Panginoon, ito ang magpapalaya ka ako sa atin. At sabi ko, sa tanang buhay ko, patutuo ko, ginawa ng Panginoon na matagal na po ako nagtatanim na kahit ano, palay, gulay. Nung simula po akong nabuhay po, hindi ko sinasabing dahil dito, sa biyaya ng Panginoon kaya tayo pinagpala. Pero meron akong isang ipinabuhay nung araw na talagang lagi ko sinasabi sa mga tatay, araw-araw ng buhay ko po, problema ko sa kinabukasan yung isasahin. Obligadong magtrabaho. Pero naisip ko, hindi ko kayang buhayin yung aking pamilya. Nabuhay po sa akin yung salita ng Diyos. Yung Malakias 3:10. Ito po ay isa buhay ko. Nakita ko po yung pagbabago sa buhay ko. Yung kalayaan sa kahirapan. Ngayon, hindi naman sa kayabangan. Kahit 3 buwan ako matulog, may sasaing ako. Bakit? Pinalaya ako. Pinalalaya tayo ng Panginoon. Yung turo ng Panginoon pag nananatili sa buhay natin, na isa sa buhay natin, yan ang magpapalaya sa iyo. Nalulugi ka sa negosyo. Pero pa nga ako patotoo, sasabi ko lang sa mga tatay. Ewan ko lang kung dapat kong sabihin dito. Nakita nyo, yan ang dapat para tayo mag-increase. Sumaating buhay yung turo, yung aral ng Panginoon. Sapagkat ito
ang magiging daan para tayo ay lumago, mabago ang buhay natin, pumunta tayo doon kung saan ang plano ng Diyos ay may buhay tayong buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya makikita natin bakit kung minsan huwag natin lulubayan. Amen? Baka magbibigay ka sa susunod. Wala. Alam nyo, pinayuhan din ako ng aking pastor ngayon. Sabi niya, Larry, ito lang ang natutunan ko. Huwag kang haharap sa Diyos nang wala kang dalang handog. Sapagkat ayaw niya na haharap ka nang walang dalang handog. Bakit? Sa mga tuwid. Kaya ka walang dalang handog, hindi ka nag-increase sa linggo na yun. Di po ba? Baka natulog ka lang. Nakuha nyo? Amen. Kaya sabi niya, Larry, pagsasamba ka, huwag mong hahayaang wala kang tala. Kasi yung ating pastor na yun, o naging pastor ko yung milyonaryo na yun, napatunayan niya ang salita, napatunayan niya sa buhay niya noong salita ng Diyos, pinalaya siya, pinayaman siya, at binigyan siya ng buhay na tagumpay dahil sa salita ng Diyos at turo ng Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, nakita po natin yung dapat isang step nasa atin ang salita ng Diyos. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyo na naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga ay tunay na mga alagad ko. Makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ano ba ang meron kayo na gusto niyo umalis ang buhay niyo? Gusto niyo ba taon-taon may nakikita kayong bago sa buhay niyo? Dati nakamotor, nakabisikleta lang kayo. Susunod, nakamotor na kayo. Dati, nakamotor tayo. Baka susunod, 4 weeks na. Kaya ang gusto ko magpastor, gusto ko bibilis yung increase ko eh. Parang pinapagala ng Panginoon. Pero mga kapatid, kaya mo na, sino naniniwala ba sa mga kapatid sa inyo na mas mabilis matupad ng Panginoon yung pangarap nyo kaysa sa inyo? Sino naniniwala? Amen. Kasi yung pangarap ni Pedro na mangisda ka siyang nahuling maghapon. Sabi niya, nagpagod kami, nagpuyak. Gusto lang nila makahol ng isda. Ano sabi ng Panginoon? Itcha nyo lang ng 50 metro, isang poste lang pagitan. Di po ba mga kapatid, nakalagay po ito doon sa John 21, makita niyo chapter 21. 53 na malalaking isda. Magtabak silang ng huli. Ang pangarap lang ni Pedro, siguro pang-ulam o pagkain. Pero ano sabi ng parang nakasulatan? Kasi sabi ko nga sa mga tatay, ang malalaking isda, sa malalaking hinuhuli. Bakit yun mababaw? Bakit ganun ang nahuli nila? Walang maliit. Walang maliit na isda. Yung pumasok sa lambat. Bakit po? At makikita natin yung pangarap ni Pedro sa isang salita ng Panginoon. Nakuha niya higit pa sa pangarap niya. Sino naniniwala ngayon na yung pangarap mo mas madaling ibigay ng Lord sa inyo?
Amen. Kaya nga sinabi sa Matthew 6:63, unahin natin ang kanyang kalooban. O kasi unahin natin maghari ang Panginoon sa ating buhay. At ang lahat ng pangarap natin o kailangan ng lahat, ang sabi doon, lahat ay ibibigay niya sa atin. Amen? Amen. Ano ang unang step? Kaya nakita ko dito mga kapatid, mabagal ang pagyaman mo, yung pangarap mo, ang Panginoon madaling bibigay sa inyo. Kaya makikita natin dito, sa buhay natin mga kapatid, ang Panginoon, yung mga pangarap natin, yung mga inaasam natin sa buhay, mas napakabilis na ibigay pagka ang Panginoon nakikinig sa buhay natin. Amen. Kaya makikita natin dito, yung sinabi ng Panginoon, napakahalaga ito. Sa Marcos, dito na ba? Ayan. Marcos, chapter 4, verse 26 and 24. Makinig ang may pandinig. Idinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na gamitin ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat at higit pa roon. Ibig sabihin, ano ba ang ibig sabihin dito ng Panginoon? Para tayo mag-increase. Kaya kasabi ko kanina, ang paraan para tayo mag-increase, kailangan yung Word of God at mga turo ng Panginoon nasa atin sapagkat ito ang magpapalaya sa atin. Dadalhin tayo kung saan ang buhay natin ay i-increase, yung mga pangarap natin ay ibibigay ng Panginoon sa pamamagitan ng tinig ng Lord, yung mga turo. Kaya nga sabi, makinig ang may pandinig. Bakit po? Sa panukat na inyong gamitin at sa panakal na inyong takalan o gawing panakal, doon kayo tatakalan. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Kapag kung ano yung may sa buhay mo, matinig mo sa salita ng Diyos at may magawa mo, mangyayari sa iyo, doon ka tatakalan, kukunin ka, doon mo makukuha, at sabi doon, higit pa sa gamitin mong takalan. Nakuha niyo po ba? Kung ano man yung pakinig at isinabuhay mo, mararanasan mo, sapagkat isinabuhay mo sa buhay mo yung salita ng Panginoon. Mararanasan mo kung ano yung sinabi ng Panginoon. Amen. Para makuha natin, alam niyo po ba? Ito po ang isang puntong napakaganda. Alam niyo po, kami maghahasik, kami magsasaka. Alam to ng mga nagsasaka. Kapag kami ay may dalang binhi, ang gusto po namin dyan ay tinimo sa aming bukirin. Tsaka kami lang siya, alang hinayang. Kapag ang hangarin ng isang magsasaka, yung bukid namin ay magkaroon ng binhing palay o kahit ano itanim mo, munggo. Pagkabaga ito po ay lumago o tumubo at lumago, magkakaroon to ng mga isbong. Lalabas po yung tangkay ng buhay. At makikita ninyo, darating ang panahon, yung aming bukid, kung ano yung aming inihasik, makikita mo punong-puno ng palay. Hitik na hitik kung ano yung aming initsya doon sa aming bukid. Yun ang nakikita. Amen. Ang sabi po ng Biblia
sa Korinto, unang Korinto 3:9, kayo, sabi niya, kami kapwa manggagawa ng Diyos, kayo ang bukirin, kayo rin ay gusali ng Diyos. Sabi dito, kayo ang bukirin. Kayo ang kanyang bukirin. Alam niyo po ba, kapag ang salita ng Diyos ay dumarating sa ating puso, at ito'y nabubuhay sa ating buhay na isasagawa natin, kung ano yung sinalita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, yun ang mangyayari sa buhay natin. Hitik tayo ng bunga, yung mga promise ng Lord, mamanifest, makikita sa inyo. Bakit? Kayo ang bukid ng Diyos. Kayo ang hinasikan ng kanyang salita. Makikita sa buhay ng bawat isa sa atin kung ano ang mga promise ng Lord sa buhay natin. Amen! Ganon din sa amin. Kapag nakita namin, ang bukid namin ay punong-puno. Kung ano ihinasik namin, tuwang-tuwa kami. Bakit po? Nag-increase ang aming binhi na buhay sa kanila. Kaya nakikita namin, ang bukid namin ay isang kayamanan sa amin. Ganon din sa Panginoon. Kapag ka po ang mga salita niya ay nag-increase sa ating buhay, kung ano yung mga promise niya sa buhay natin, makikita sa buhay ng bawat isa. Ano ang pangako ng Diyos? Pangako ba niya na ikaw ay maging matagumpay sa buhay? Kaya makikita natin dito, mga kapatid, yung binigkas ko sa Marcos 4, chapter 26 hanggang 28, hitik siya ng bunga. Bakit? Lumago. Nakikita natin dito, mga kapatid, isang ginamit lang ng Panginoon na tao ng Panginoon. Ipakikita ko po sa inyo yung sinasabi kong itik ng buwan. Makikita po natin dito, ibibigay ko lang yung verse. Yung pangako ng Diyos kay Abraham. Sa Genesis 12, 1 and 3, ipinangako ng Panginoon, pinali siya sa bahay ng kanyang ama, tatakinain ka, pagpapalain kita, at magiging takina ang iyong pangalan. Yun ang unang step ng promise ng Lord. Tatakinain at pagpapalain kita, tatakinain. Sa Genesis 15, chapter 1, hanggang 5, ipinangako yung pag-i-increase ng kanyang lahi. Ipinangako po rito sino yung anak ni Abraham? Si Isaac. Pinaniwalaan po ito ni Abraham. At yung pagdami ng kanyang lahi sa Genesis, salamat. Sa Genesis 22, 15 hanggang 17, yung pagdami ng kanyang lahi. Una, magiging masagana at dakila ang iyong pangalan. Pangalawa, yung kanyang, kasi bawag siya eh. Yung kanyang sila, 100, na alam niya, 100 years na, no? Pero sabi doon, magkakaanak ka. Alam niyo mga kapatid, dito ang ibig ko sabihin. Bakit nangyari sa kay Abraham yun? Dating hindi takila, dating hindi mayaman, dating baog, nagkaanak, at ang sabi doon, ang lahi niya ay magiging kasing dami ng buhangin sa langit. Kasi yan ang gusto ng Diyos eh. Sa buhay ng kanyang mga anak.
Alam niyo po, nakita ko po roon. Yung lumabas doon sa Ehipto, tinawag, di ba yan? Tinawag na lahi ni Abraham, yung pumasok sa Ehipto at lumabas. Makikita natin dito mga kapatid, lahat ng promise ng Lord na pinaniwalaan ng ating amang lolong Abraham, nakita sa buhay niya. Yung binhi, o yung salita ng Diyos na sinabi sa kanya, naranasan niya sa buhay niya. Mula sa pagpapatakila, pagpapayaman, pagsusuwi, o pagdami ng kanyang pag-aanak, mula doon sa dami ng lahi, naranasan niya, nag-increase yung buhay niya. Kukuha niyo po ba mga kapatid? Amen. Bakit nangyari yun? Kasi po, ang buhay ang salita ng Diyos, kapag ka pinaniwalaan natin, hindi lang natin pinakikinggan, yan ang magdadala para yung salita ng Diyos maganap sa buhay natin. Amen. Sabi po ng Santiago, chapter 1, verse 25, mapalad yung tao. Sabi, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa utusan, ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalaya ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Yung hindi tikapakinig, yung nagsasambuhay, yung naniniwala. Amen? Amen. Sabi doon, yun ang may blessing. Yun ang ginawa ni Abraham, mga kapatid. Pinaniwalaan niya sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya nangyari sa kanya. Bakit po mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi po pwede nating, ang salita ng Diyos ay hindi po pwede nating, nawala dito yung aking, ito pala. Ang sabi po rito, bakit nangyari sa kanya yun, mga kapatid, kay Abraham? Kasi ang sabi ng Diyos, o ang sabi ng banal na kasulatan sa Hebreo chapter 4, verse 12, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at mabisa. Amen. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at mabisa. Alam niyo po, ala pong solusyon ang buhay na bigo, kundi ang salita ng Diyos. Ang buhay mo man ngayon ay hindi nag-i-increase kapag ang salita ng Diyos ay pinakinggan mo. Yun ang pinakamagandang solusyon. Sapagkat bakit humahanap ng solusyon yung may sakit? Mahanap ng gamot na mahusay, yung mabisa, para siya gumaling. Ganon din, ano ba, sa buhay natin, bigo, hindi nag-i-increase. Alam mo, ang makapagbibigay lang sa iyo ng tagumpay, yung tagumpay ng buhay na ito, ay yung salita ng Diyos. Sapagkat ito ay mabisa at makapangyarihan. Kaya makikita natin doon sa John chapter 6 verse 63. Sabi niya, sa laman, walang pakinabang. Sa King James po ito. Ang salita ko ay pawang espiritu at pawang buhay. Ibig sabihin, sa tao, ibig sabihin nun, walang magagawa. Pero yung salita ng Diyos, may magagawa sa buhay natin. Amen. Yan ang pinakamagandang solusyon sa buhay po natin. Kung paano yung mahalin natin yung salita ng Diyos. Katulad ng sabi ni David, mas mahal ko ang pagkain ng salita mo kaysa pagkain ko. Amen. Dapat ganyan natin kamahal ang salita ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, baka tayo hindi nag-i-increase. Yung salita ng Diyos, handal lang. Amen? Alam niyo po, pero hindi ko nadadagdagan.
Kasi malapit na ako matapos. Ito, muli na, ito na yung ating huli. Sa, makikita natin dito, napaparangalan, o sabi sa John 15:8, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang namumunga at kayo'y magiging mga anak ko. Napaparangalan ng Diyos kapag ang buhay natin naging matagumpay kamukha ni Abraham. Kapag ka nakita ng Diyos na tayo'y nag-i-increase sa buhay natin, may nangyayari. Amen? Amen. Kaya makikita po natin yung napakaganda para maparangalan ng Diyos. Ano dapat, kaya nakita ko sa buhay ko, buwan nung nagbigay sa akin ng Panginoon ng revelation. Binawasan ko ang trabaho, mga kapatid, para makuha ko lang ang salita ng Diyos. Dapat ganoon din tayo, mga kapatid. Ano ba ang pinakamahalaga? Buhay o pagkain? Buhay. Kaya dapat natin pahalagahan yung salita ng Diyos. Ang salita niya ay buhay at espiritu. Yung na tinutukoy ang buhay at espiritu. Kapag ito'y nakarating na sa buhay natin, na sa pambuhay natin, yun yung makikita yung malaking pag-i-increase. Kaya makikita natin, sabi nung napakabuti ng Panginoon, sabi niya, parang ikaw ay taong maswerte. Kasi pag nagbenta po ako ng palay, mataas. Pag aking umani, marami. Amen. Bakit? Buhay yung utog ka. Amen. Dati, sabi nila, bakit ikaw ay parang maluwag? Dulot yun, mga kapatid, nung-utog ka. Kasi, bunga yun. Bunga yun sa buhay natin. Kaya pag nakita mo yung buhay mo hindi nag-i-increase, ano paraan? Magsaliksik ka ng salita ng Diyos sa buhay mo. Makikita mo at sa pamuhay mo, makikita mo yung sinasabi ng Panginoon, nais ko na kayo ay magsipamunga. Amen. Tayo ay lalago, magiging maasenso ang buhay natin, hindi lang maasenso. Kabila pa ng asenso. Amen? Amen. Kaya makita natin dito, pagka inuwit, baka sabi nga ni Pastor Tony, baka Larry, ikaw ang mahal mo, yung trabaho mo, hindi ang Diyos. Inaamin ko naman, talaga kung mas mahal ko yung trabaho ko. Kasi hindi na ako magbabasa nun Kasi nakita ko yung buhay ko, parang kukunti ang nangyayari. Pero mga kapatid, nung ngayon, nakikita ko, mga kapatid, yung kabutihan ng salita ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Nakikita ko po kung paano buhay ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, dati, nakapangutang ako ng 300,000. Pero ngayon, parang ayoko na ng utang. Kasi, sabi ng Panginoon, dapat ikaw ang nagpapautang, hindi ikaw ang nangungutang. Amen? Ibig sabihin, kahit konti may increase. Dapat, kung tayo ay nangungutang, makita ng mga tigabubulong, sapagkat tayo alagad ng Panginoon, ikaw na ang nagpapahiram, ikaw na nagbibigay, ikaw na nagbibigay ng biya, dati ikaw nang hihingi. Ngayon, ikaw ang nagbibigay. Amen. Bakit? Sapagkat tinawag tayo ng pangungpapalan. Amen. Amen. Yan lang po, mga kapatid. At ako'y nagtatapos na.